Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung patuloy tayo sa pagkapit sa ating nakalipas, kung patuloy tayong tumitingin sa ating nakaraan, kung hindi tayo makagalaw mula sa ating kahapon, hindi tayo magiging tayo sa paraang gusto natin sa kasalukuyan. Dahil lagi nating sasabihin, kaya ako ganito, kasi ganito ako noon. Dahil kahit anong pilit natin, hindi natin makakamit ang nais dahil ayaw nating magbago. Kahit anong ibig natin, hindi natin makakamit ang ating ibig sapagkat ayaw nating tumawid. Lahat tayo, sigurado, gusto po natin makarating sa langit. O baka mali po ako. Baka sabihin niyo, Father, huwag niyo pong nilalahat. So para makasigurado, tama po ba, lahat tayo gusto makapunta sa langit? Pero sigurado ako, wala pong magnanais na magpatiuna ngayon. Kahit ako po, hindi po ako magpapatiuna, sapagkat walang magmimisa bukas. Mga kapatid, ito po ang uri ng kamatayan ni Jesus. He had to die so that we may have life. Siya'y isinilang upang mamatay. Nang sa gayon, tayo ay kanyang mapagkalooban ng isang panibagong buhay. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ang kanyang kamatayan ay pagkabuhay para sa atin. Mayroon pong dalawang uri ng buhay pagkatapos po ng kamatayan. Una, yung tinatawag natin resuscitated life. Ito po yung tumigil po yung ating paghinga. Matapos tumigil ang paghinga, tayo ay nabuhay, pero kalaunan, namatay din. Isang halimbawa nito, si Lazaro, ang kaibigang matalik ng Panginoon. Matapos siyang buhayin ni Jesus, alam natin, si Lazaro, namatay din. Madami tayong nababalitaan na ilang sandali lamang patay, clinically dead. Pero makalipas ang ilang sandali, nagbalik ang hininga, nagbalik buhay. Kaya kapag nagkwento, kahit tayo, hindi natin mapaniwalaan. Kaya dahil nabigyan ng second chance, yun, nagbago. Marami tayong kilalang ganyan, because of a near-death experience, they have taken a different life. They have experienced a different road. Pangalawa, yung tinatawag nating resurrected life. Oo, matapos mamatay, muling binuhay, pero wala nang kamatayan pang nakaamba at naghihintay. Ibang-iba, dahil ang kanyang buhay na kanyang isasabuhay, hindi na lamang buhay ng kanya. Sapagkat matapos mamatay at muling nabuhay, ang kanyang buhay, buhay Diyos. Ang buhay ng Panginoon. At kagaya ng naganap sa Ebanghelyo, natunghayan natin, ang libingan ni Jesus, walang laman. The tomb is empty because the tomb points to life. The empty tomb points to God. And that makes the tomb of Jesus famous. Not because it is the tomb of the Lord, but the tomb of Jesus is famous because He was not there. Walang laman ang libingan, sapagkat ang libingang may laman, nangangahulugan, patay ang Diyos. At dahil ang libingan walang laman, ito ay tumuturo, umuuwi
sa isang panibagong pagkabuhay. Nung nagsimula po tayo ng Kwaresma, ipinaalala na ang ating puso ay tila baga mga libingang may laman. Maraming bagay po sa ating buhay ang nakakatakot tignan. Mabahong ilantad, nakakahiyang ipakita. Nariyan ang kasalanan, ang ating pag-uugali, ang ating mga kaaway, kasama ng bawat sama ng loob na kinikimkim at hindi magandang alaala sa loob ng ating isipan. Kaya nga po, ang paanyaya po ng Kwaresma, huwag po tayo manatili sa libingang may laman, kundi hangarin nating alisin ang laman ng ating mga libingan patungo doon sa buhay na iniaalay sa atin. At para po sa mga taong tunay na nagdiwang po ng Kwaresma at naghanda para po sa muling pagbuhay sa Panginoon, tiyak ko ngayon, ang pakiramdam ng ating puso ay katulad po ng libingang walang laman. Anong ibig ko pong sabihin? Inalisan ang pusong may laman sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Alam niyo, isa po sa mga hindi ko po makakalimutang karanasan ngayong taong ito ng Kwaresma ay nung minsan ako ay magpakumpisal. Ang sabi po ng penitent, Father, nakakahiya mang aminin, pero siguro para nasa halos 20 years bago ako uli nakapagkumpisal. At ang sabi ko sa kanya, bakit po ba umabot ng ganong katagal? Alam mo, Father, sabi niya, hindi naman ako magsisinungaling, naroon yung katotohanang nakakatamad. Naroon yung katotohanang, bakit pa ako magkukumpisal? Uulitin ko din naman. Naroon din yung palaging paanyaya na, baka hindi ako mapatawad ng Diyos sa dami ng aking pagkakamali at pagkukulang. At alam niyo, matapos po nung aminin niya yung kanyang mga nagawang kasalanan, sabi niya sa akin, Father, pwede po bang paglabas ko, yakapin ko po kayo? Sabi ko, sige po, pwede naman po. Akala nung babae, siya ang pinalaya sa kanyang kasalanan dahil taglay niya ang pinakamagandang karanasan, pero hindi niya batid. Sa sandaling iyon, naramdaman ko, ginamit ako ng Diyos upang palayain ang babaeng ito. Tunay na ang panahon ng Kwaresma at ang panahon ng muling pagkabuhay ay karanasan ng buhay sa piling ng Diyos. At ito po ang siyang panawagan ng ating pagdiriwang. Ngayong tayo ay magdamag na nagtsatsaga. Ngayong tayo ay kahit pagod, minabuting magsama-sama at magtipon upang maranasan sa kabila ng kadiliman ang pagdiligtas ng Diyos para sa atin. Marami po sa atin ngayong panahon ng Kwaresma na pagod. Sigurado marami po sa inyo ang namintig ang mga paa. Pero alam niyo, sabi ng isang pamilyang nakausap ko, sabi niya, alam mo Father, nakakapagod po pala. Hindi po biro yung posisyon, halos 12 oras. Pero sabi niya, alam niya Father, nakita ko pong nagsama-sama ang aming pamilya. Ito po yung mga pagod na sulit. Ito po yung pagod na kahit po nakakapagod, magaan sa dibdib. At ito po yung paanyaya ng ating magdamagang pagdiriwang ngayong gabing ito. Sapagkat ganito ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi man natin nakita ang kanyang eksaktong paano siya nabuhay, walang nakakakita sa kanyang paglabas sa libingan. Ito ay tanging sa pagitan lamang ni Jesus at ng kanyang Ama. Subalit,
Yung hindi natin nakita, maaari nating maranasan katulad ng mga alagad sa ating ebanghelyo. Mabigat yung pakiramdam kung puso po natin ay libingang may laman dahil para tayong mga patay. Malaya ang pakiramdam kung ang puso natin ay tulad ng libingang walang laman dahil ibig sabihin, ang namamayani doon, ang bagong buhay. Si Kristong muling nabuhay. Kaya simple lamang po yung hamon ng ating Easter Vigil ngayon. In all honesty, my dear friends, can we rightly say, is my heart full or empty? May sisigaw ba natin ngayon na oo, napagod ako, pero mas napalapit. Hindi lamang kami bilang pamilya, kundi mas nakilala ang Panginoon. Sabi po ng isa nating kasama sa parokya, sabi niya, Father, tuwang-tuwa po ako nung makita ko po na pamilya ang umiilaw doon sa ating posisyon. Sabi ko sa kanya, ipagdadasal pa natin sa mga darating na panahon. Maraming pamilya sa Peña Francia ang hindi lamang makakalapit sa Diyos, kundi maraming pamilya ang magsasama-sama. Sabi ng isang pamilya, Father, yung mga anak ko po ang nag-ayos ng bulaklak. Father, sinabihan ko po yung mga kapatid ko, umuwi kayo, magsama-sama tayo. May karosa tayong lalabas. Tunay na ang mga ganitong gawain, hindi lamang pandagdag sa gawain ng ating parokya. Ang mga gawain ito, nakakapagbigay buhay. Nakakapagpalalim ng pananampalataya. At higit sa lahat, nagpapatatag ng inyong pamilya. Sa pagpapatuloy ng ating maligayang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, namnamin po natin yung bawat pagod na ating naranasan. Hanggang ngayon, yung binti ko namimintig pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa ako kompleto ng tulog. Pero kanina habang nagdarasal ako, kung yung walang tulog, kung yung yung namimintig na paa, ang siyang sukatan ng pagmamahal, bakit hindi? Kung yung puyat nyo po ngayon, ang siyang magiging daan upang mas mapalalim ang pagkilala kay Jesus na muling nabuhay, bakit hindi? Tunay na ang libingan ni Jesus walang laman, sapagkat ito'y nagpapatunay, muli siyang nabuhay. At ang libingang walang laman, ang siyang magpapaalala sa atin, na tayo'y binubuhay din ni Jesus matapos tayong makaranas ng kamatayan. Na tayo'y pinalalakas ni Jesus sa panahong tayo ay napapagal at nabibigatan. Tunay ngang amuling pagkabuhay ni Jesus ay isang karanasan ng buhay Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mamaya, muli po nating sasariwain ang ating pangako sa binyag. Muli natin itatakwil ang kasalanan. Muli natin ipapahayag ng lakas loob ang ating pananampalataya. At hari nawa, ang aking panalangin, hindi na ang buhay natin ang siyang makikita at mangingibabaw, kundi matapos natin ipahayag ang ating pananampalataya at sariwain ang ating pangako sa binyag, buhay Diyos ang siyang makikita. Nang sa gayon, dito sa atin sa Peña, wala man tayong maraming pera. May mga pagkakataong hindi man tayo nagkakaunawaan, pero dahil buhay Diyos ang siyang namamayani sa atin, kagaya ni Jesus, ang lahat ng ito ay uuwi sa tagumpay. Tunay ng ating awitin, Alleluia! Sapagkat muling nabuhay si Jesus at ang libingan walang laman, sapagkat ito'y nagtuturo sa atin, buhay ang Panginoon,
buhay si Jesus. Amen.